Nurse! Minda, gumising ka! Nurse! Minda, gumising ka! Don't stop! Nurse! Ni sa hinagap ay hindi sumagi sa isipan ni Minda na darating ang panahong mag-aagaw buhay siya. Taliwa sa inaasahan ni Minda ang naging buhay niya sa unang taon ng pagkasama nila ng kanyang asawang si Arsenio. Saan ka na naman galing? Oh! Nakakapagod ka na eh. Ha? Nakakapagod ka na intindihin. Sana, hindi mo pinilit na mag-asawa tayo. Nung nag-asawa ako, talagang devoted na talaga sa family. Siya, nagwalwal, kayahay, puro barkada siya. Nagpakasal ako talaga ng hindi alam ng magulang ko. Nang mabiyayaan ng mga supli ang mag-asawa, naging magkatuwang sila sa pag-aaruga ng kanilang mga anak. Sobra akong hands-on. As in, lahat ginagawa. Gusto ko pag nagkaroon ako ng anak, hindi sila madi-deprive. Dahil sa lumalaking gastos ng pamilya, sinabihan si Minda ng biyanan na magtrabaho na upang makatulong sa gastusin. Napapansin ko na nahihirapan na kayo sa buhay niyo. Kailangan mo na rin maghanap ng trabaho. Trabaho ako sa Makati, tuloy-tuloy siya naman nagtatrabaho. Nag-sales lady ako. Napagawa yung kubo namin na tabingi. Bunga ng sipag at taglay na kaalaman, madaling umusad ang takbo ng karera ni Minda. Dahil dito, nagkaroon sila ng sariling bahay. Ngunit sa kabila ng pagpapala ay unti-unti namang nagiging mapait ang takbo ng kanilang buhay. Nalaman ni Minda na nagloloko ang asawang si Arsenio. Nagkaroon ka ng girlfriend sa San Beda. Nagalit ako. Sobra talaga akong galit. Lahat ng picture namin na family, ginupit ko, parating hiwalay siya. Napatawad ko siya din. Mabilis. Tinanggap ko ulit siya. Yung pala, meron akong hidden pain. Mas iginugol na lang ni Minda ang oras sa mga anak at trabaho. Imbis na magbago, tila lalong lumala ang kalokohan ng mister. Nakipagrelasyon siya sa yaya ng kanyang anak. Yung pamangkin ko kasi that time, dito nakatira sa bahay, nakita niya yung picture ng husband ko nandun sa wallet ng babae. Diyan lang pala yung wallet ko eh. Kanina ko pa hinahanap na ako saan ko nailagay. Salamat. Tapos may nakita siya sa diary. May diary pala yung babae. Tapos yung pamangkin ko sinabi sa kapatid ko. Yung kapatid ko ang nagsabi sa akin. Nay! Oh. Hindi po ako sigurado pero feel ko po talaga. Ano? Kabititito yung yaya nila. Ano ba yung pinagsasabi mo? Saan na naman galing? Saan galing yan? Kasi po, Nay, nakita ko po yung picture dito sa may wallet ng yaya nila. Sigurado ka ba dyan? Opo, Nay. At nakita ko rin po yung diary ng yaya nila na may sinulat po siya doon tungkol po kay tito. Ano? Niloko po yung tito si tita. Minda! Nasaan ka? Alam mo ba? Na yung asawa mo, kabit yung yaya mo! Sige ate, salamat. Totoo ba? Ano? Totoo ba nakabit mo yung katulong natin, ha? Hindi ka sasagot, babasagin ko to. Sumagot ka, totoo Oo, ba? totoo, Minda! Totoo! Pumasok naman sa isipan ko na masasaktan naman yung asawa ko. Magdadalawang taon na kasi yung ginagawa ko, kaya hindi ko alam kung ano nang gagawin ko eh. Sabi ko, nandito na ito eh. Naumpisaan ko na. Parang hindi ko alam kung paano ako bibitaw. Inday! Ma'am, lagi po. Ma'am, bakit po? Walang kaya ka? Ma'am, bakit po? Kapit ka ng asawa mo! Kapit ka ng asawa mo! Kapit ka ng asawa mo! Walang kaya ka? Ate, kapit siya ng asawa mo! Palit mo ako sa kanya natin! Yung parang kung pwede nga lang pumatay ng tao, papatay ka ng tao. Sobra akong galit. Ang dating matamis na samahan ay napalitan ng pait dahil dito. Naging masasakitin ang ulo ni Minda hanggang sa
Nurse! Minda, gumising ka! Sa CT scan ay nakita ang mga clogged arteries na naging dahilan ng pagputok ng mga ugat sa kanyang utak. Keep doing it. Gumising ka! Don't stop! Nurse! Nurse, tuloy mo lang, nurse! Sir, pasensya na po. Bawal po dito sa loob. Diyan na po muna kayo. Pasensya na po. 50-50 na talaga siya. Umalat na daw yung dugo sa utak niya. Habang nire-revive siya, pinagpiparin ng pastor yung asawa ko. Bigla siya nagkamalay. Tapos yung sinabi ng ospital na dalhin na yan sa ibang ospital. Nang manumbalik ang consciousness ni Minda, dali-dali siyang inilipat ng ospital upang sumailalim sa isang kritikal na operasyon. I suggest ilipat muna siya sa mas malaking ospital para maoperahan. Ang kritikal na operasyon ay nangailangang butasin ang kanyang ulo para matanggal ang dugo mula sa pumutok na ugat sa kanyang ulo. Tinakbo na namin sa FEU. Doon na siya inasikaso ng na FEU hospital sa emergency. Mr. Arsenio? The chance of survival of your wife is very minimal. Kinakailangan na natin siyang tubuhan. Talagang takot ako nun. Kasi yung naalala ko kasi yung kapatid ko, nung tinubuan namatay. Kasi yung tubo daw yung magpapabigay ng hininga niya eh. Inabot ng 3 milyon ang bill ni Minda sa ospital. Mabuti na lamang at ipinagkatiwala ni Minda ang kanilang savings sa asawa bago siya na ospital. Saving accounts natin. Dahil hindi tayo naghiwalay at hindi tayo maghiwalay dahil sa mga anak natin, ha? Ayan. Naging matugumpay ang operasyon kay Minda. Ngunit nawala ang kanyang alaala. Talagang binabantayan ko siya, pinapakain ko siya doon. Sinusubukan ko siya ng pagkain. Hindi ko naman alam na nawala yung memory niya eh. Wala naman sinabi ng doktor na nawala yung memory niya. Wala sinabi nung lumabas siya. Basta inaasikaso ko lang siya kung ano yung mga kailangan niya, kung ano yung dapat gawin sa kanya. Sobrang bait pa niya kung nawala yung memory niya. Nang makapagtapos ng high school si Minda, hindi na sila pinag-aral ng kanilang ama dahil maaga rin lang naman daw silang mag-aasawa. Mag-asawa lang din naman kayo. Wala na mag-aaral. Dahil dito, nagtungo ng Maynila si Minda upang makipagsapalaran. Pumunta ako ng Maynila, ang dala ko lang lumang damit at saka pangarap. Nag-sales lady ako. Yung boss ko, nag-i-scout pala sila ng employee. Pinuntahan pala niya ako dun sa dati kong trabaho. High school graduate ka? Bakit hindi ka nag-college? Hindi na po kasi kami pinag-aral po ng tatay namin, sir. Sige, may bago akong store na bubuksan sa Cebu. Gusto mo kunin kita as manager? Sir, hindi ko po kaya ng malayo. Tsaka nandito po kasi yung pamilya ko. Sige, isang malapit na lang sa Cubao. Okay lang sa'yo? Pero as normal employee lang yun. Sa totoo lang po, sir, di naman po posisyon yung hinahanap ko po. At simpleng trabaho lang po, makapag-sound lang po. Okay na po yung para sa... Tinanggap niya ako, sa Cubao ako magti-training. Sinabi pala niya doon sa Cubao na may magti-training bukas as supervisor. After mga 1 year ulit, nagbukas ang Shangri-La. Sabi sa akin ng boss ko, Minda, Shangri-La ka. Nung nasa Shangri-La na ako, doon na yung pupukan na yung training. Di nagtagal, ang pagpapagal at pagsusumikap ni Minda ay nasuklian. Na-promote siya bilang store manager ng isang kilalang international luxury watch. Ngunit ang kapalit nito ay ang kawalan ng oras sa kanyang asawa. Trabaho talaga, focus. Kasi sobra akong busy sa trabaho eh. Kasi at dami kong training. Lahat ng training sa Pilipinas, sinasama niya ako kasi parang hinahasa nga ako ng gusto. Hanggang sa pati na sa abroad, puro training na. Kasi ako pag nag-focus ako, focus talaga. Lahat ng ginagawa ko, focus. Exam ko abroad. Nag-i-excel ako.
Sa pag-angat ng karir ni Minda ay siya ring pagbagsak ng kanyang relasyon sa asawa. Madalas ay wala siya at abala sa trabaho, kaya muling nabaling ang atensyon ng kanyang asawa sa ibang babae. Nakita ko siya, naglilinis siya, yung katulong, natutulog dito sa sofa. Nadi-discern ko na talaga na may something. Inaamin ko na hindi ako submissive wife. Kasi dahil sa mga ginawa niya. Pangarap ko yung binibaby ako, hindi ko naranasan. Parang alam mo, ang na-feel ko talaga unloved. Sa kabila ng kagalingang naranasan ni Minda ay ang panunumbalik ng sakit at puot dulot ng nakaraan. Ang dami namin struggle after ng operation ko. Kasi nagsusumiksik sa utak ko yung mga ginawa niya, yung kung bakit, na sobra akong nasaktan. Parang parating pumapasok sa isip ko, sabi ko, deserve ko ba? Deserve ko bang i-betray? Sabi ko, deserve ko bang lupuin? Kasi matino naman ako. Kasi nawala na yan nung hindi pa ako nagkakaroon ng aneurysm. After ng aneurysm, bumalik lahat. Lahat ng pain, bumalik. 11 taon na mula nang magloko si Arsenio, ngunit para kay Minda, anyway kahapon lamang nangyari ang lahat. Minda, 11 years na nakalipas mula nung nagloko ako. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad hanggang ngayon? Deserve ko ba, mahalin? Deserve ko ba? Deserve ko ba to? Kasi alam mo kung di ko sila pinanganak, give up ko lahat to yung marriage natin. Matagal na yan pero naalala ko. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung bakit. Bakit mo ginawa? Kung ako lang, hindi ko kaya. Kasi sabi ko, may karir ako. Maayos ang buhay ko, mabubuhay ako, independent ako na tao. Hindi ko kailangan ng husband na hindi naman faithful. Pero dahil sa Panginoon, hindi ko i-give up dahil ayokong saktan ng mga anak. Sa kabila nito, patuloy pa rin ipinararamdam ni Arsenio ang kanyang pagkalinga sa asawa. Paano simula nagkaroon siya ng rupture aneurysm? Parang umiikot lang kasi yung kanyang isip eh. Pagka maganda yung kanyang isip, ayos kami doon. Pero pagka bumalik yung isip niya sa kasalanan ko, hindi na naman kami ayos doon. Talagang mainitin ang ulo niya. Kahit ganun, sinusuyo ko pa rin yung asawa ko. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ni Minda sa kanyang buhay may asawa. Gayunpaman, hindi naging matigas ang puso niya na patawarin ang kanyang mister at lumapit sa Panginoon bilang mag-asawa. Masakit para sa mga anak ang makitang nasasaktan ang kanilang ina. Kaya naman, hindi maiwasang makaramdam ng galit ang kanilang anak kay Arsenio. Papa, wala na ako ng respeto sa kanya eh. Hindi makatarungan. Anak, kayong dalawa, lagi niyong tatandaan. Yung tatay niyo naging mabuti sa inyo, ha? Nagkamali lang siya sa akin, nagkasala lang siya. Unang-una sa Panginoon, sumunod sa akin. Pero wag kayong magagalit sa papa niyo, ha? Okay lang ako, okay lang si nanay, ha? Gayunpaman, hindi pa rin madali para kay Minda na kalimutan ang sakit na naidulot ng pagtataksil ng kanyang asawa. Parating prayer ko noon, sabi ko, Lord, create in me a pure and clean heart. Sa katulungan mo ako magpatawad. Turuan niyo po magpatawad. Mahirap talaga patawarin. Alam mo kung saan ako nahirapan talagang patawarin siya. Nung dito ginawa, sa bahay na to.
Mapagmahal akong asawa, sa totoo lang. Maano ako. Kaya lang, nasaktan lang ako ng gusto. Sa kabila ng mga kamali ang nagawa sa buhay, patuloy pa rin ginagampanan ni Arsenio ang kanyang pananagutan bilang padre de pamilya. Pinaramdam naman niya yung ano niya kasi lahat ginagawa niya. Minsan niya sasabihin niya sa akin, paano mo magluto ng ganito? Sinusundo niya ako, hinatid niya ako. Kasi kinikwento sa akin ng ate ko na halos hindi siya natutulog. Halos hindi siya makakain. Inalagaan naman talaga niya ako. Ngayon ay patuloy nang nakabalik sa normal si Minda. 2 sa kanyang 4 na anak ay may mga sarili ng pamilya. Patuloy ding inaayos at pinagtitibay ng Panginoon ang samahan nilang mag-asawa. Ang dating maggulong pamilya, ngayon ay nagmamahalan at sama-samang nananampalataya sa Panginoong Hesus. Nung nakaraan nga lang, binigyan ako ng relo ng asawa ko ito. Mahal ko ang asawa ko. Kasi kung hindi ko talaga siya mahal, i-give up ko talaga itong marriage na to. Mahal na mahal ko talaga yung asawa ko dahil hindi ko nga siya pinabayaan sa ospital. Mahirap maintindihan. Pero, yung dulo pala, kaluwalhatian ng Diyos. Kung gagawa kayo ng kasalanan, pag-isipan niyo muna dahil ang laki talaga ng problema nito. Importante talaga ang forgiveness. Kiss mo nga ako dito.